Hi Sagittarius, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At paalala, ito ay gabay lamang. Pwede kang gabay lamang. So depende sa'yo kung paano mo kukontrolin o paano mo i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka Sagittarius sa aking channel, please mag-subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comments na rin. So, ito yung love reading for this week, August 3 to August 9, 2026, Sagittarius. Okay, ang iyong current situation, the Sun. Wow. Challenge, Five of Swords. Ang focus, Four of Cups. In the future, Two of Pentacles. And then, ang outcome is the Star. The Sun. So, Sagittarius, ang iyong current situation or current energy is the Sun. So, ito yung positibong energy. Kung anong meron ka ngayon, kung anong relasyon na meron ka ngayon, may mga problema man o wala, ang energy mo is kalmado. Para sa'yo, kung meron mang issue, madaling masasolusyonan. Pwede rin itong pagdating sa mga challenges na dumarating sa buhay mo is matatag ka. So, kung may mga issue man para sa'yo is natural lang na dumadaan, may ups and downs, or ang buhay ay parang gulong. Kung may nasa ibaba, minsan nasa itaas. So, yun yung pananaw mo pagdating sa relasyon. Very kumbaga, malawak ang iyong pag-iisip, malawak ang iyong pangunawa. And then, ang iyong challenge, Five of Swords. Itong Five of Swords na to is conflict, or hindi ko alam kung, kasi ikaw ang energy mo or yung current situation mo is positibo. So, kung sino man tong challenge sa buhay mo ngayon is, hindi ito yung nakikita kong energy mo. Ito yung taong gumagawa ng conflict sa sitwasyon na to. Whether ito yung isang partnership na romantic relationship or isang mahalaga sa buhay mo. Yun na lang. Kung sino man to, siya yung nagkakos ng conflict. Hindi ko alam kung kulang ba sa, ikaw ba ay kulang sa time para sa taong to, or siya ay busy at nagkakos ng conflict sa sitwasyon ninyo. And then, ang yung focus, Four of Cups. So, mag-enjoy ka lang daw. Huwag kang basta tumingin kung sa iisang tao o isang sitwasyon na sa tingin mo yun lang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. No. Kasi itong sitwasyon mo, ang energy mo ngayon is masaya. Oo, masaya, pero kung sakaling may darating na issue, hindi kang apektado, pero may mga time na nag-iisip ka kung meron pa bang ibang sitwasyon na magbibigay sa akin ng inspirasyon, o ito lang sitwasyon na to. So, nandoon yung nagtataka or nagtatanong ka sa isip mo. Kaya kung makikita mo tong picture dito is nakatingin sa kawalan. May mga tanong ka sa sarili mo na, yes, positibo ka, pero may mga time na pag nag-iisa ka, is nagkukos sa'yo ng parang kalungkutan. So, may mixed emotion ako nakikita rito. And then, ang iyong future energy, Two of Pentacles. Ito na yung time na naninimbangan ka na. Parang may nakikita ka ng something na kailangan mo ng pag-isipan. Na nagkakaroon na ng conflict. Hindi lang dito sa sitwasyon na to, pero ikaw na mismo nararamdaman mo na. And then, ang outcome is the Star. Stay positive lang daw, Sagittarius. Manalangin ka lang. Kung ano man tong gusto mong i-manifest o i-wish sa may kapal, ibibigay sa'yo. Ano man yun. So, we'll see pag na-clarify. So, the Sun,
The High Priestess, Page of Cups, Seven of Swords. Sagittarius. Etong the Sun na sinasabi mong energy mo, ngayong current situation mo, parang hindi ako kumbinsido. Kasi andito si Seven of Swords eh. And then si High Priestess. So kung sino man tong involved, sabi ko nga, whether kasal or romantic relationship, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Alam mo na may problema, may issue. Pero sa kaayawan mo magkaroon ng problema, pinapakita mo na okay ka lang. Pero hindi ka okay. So once na nag-iisa ka o let's say natutulala ka na lang, dun mo nare-realize yung kirot, yung sakit. Kasi hindi ka nagsasalita. Nananahimik ka na lang. Ayaw mo lumaki yung issue. Ayaw mo magsimula ng pag-aawayan. Pero may away na rito eh. Hindi man physical, pero sa relasyon meron nang nangyayaring hindi tama. At kung sa tingin mo may deception na nangyayari, magsalita ka. Huwag ka lang manahimik. Kasi nangyayari sa'yo, nag-o-observe ka na lang na nag-o-observe. Pero, deep inside, masakit. Kasi yun ang gusto mo. Kung ano yung nararapat sa isang relasyon, which is love, may harmony. At nakikita ko, binibigay mo yun. Itong taong to, binibigay niya ba? So, tanungin mo yung sarili mo. Ito bang love na to is may balik? O ikaw lang ang nagbibigay ng para sa kanya? At alam mo yan. Alam mo yan, Sagittarius. Pinipigilan mo lang. Nananahimik ka na lang. Kaya palang yung focus is, nagtatanong ka. Kung ito bang pagmamahalan o relasyon na ito ay dapat bang panindigan ko o panghawakan ko pa? Kasi makikita mo eh. Pero meron palang iba. Kung tutusin, meron pang iba. Dilat mo lang yung mata mo, ilingon mo, lumingon ka kaliwat kanan, may makikita ka pa. At totoo, meron yan. May mga options, hindi mo lang siguro nakita sa ngayon kasi bulag ka pa. Bulag ka dahil nakafocus ka dito sa sitwasyon na to. At nananahimik ka lang. Masakit pero nananahimik ka. At ang nakakaano pa rito is, ang ano mo sa tao is, pinapakita mo is okay ka lang. Wala akong problema, no? Okay kami. Wala kami problema nito. But deep inside, meron, alam mo yan. Five of Swords. Ace of Pentacles, the Magician. Yeah. Alam mo kung sino man tong taong to, para sa'yo siya yung wish fulfillment mo eh. Siya na yung totoo makakasama mo forever and ever. At naniwala ka. Para sa'yo, siya na talaga. Ito na yung panghabang buhay pero hindi. Nagkukos sa'yo ng anxiety. Alam mo na itong taong to, iniloloko ka lang. Ginagawa kang, ayokong sabihin pero alam mo yung pinapaikot ka lang. Kaya nga si Seven of Swords is, alam mo may deception pero bulag ka, hindi mo makita yun. Pero hindi ka makatulog sa gabi, dinidibdib mo yan. Which is yun ang masakit kasi hindi halata eh. Hindi mo napapakita yan. Pinapakita mo na napaka-strong mong tao, wala kang problema. Tingin ko pa rito sa taong to kung sino man tong karelasyon mo o sa situation na to. Ito yung taong pag nakausap mo, mapapaniwala ka niya. Kaya nga sabi ko sa'yo eh, may pagka-sinungaling na once na tinanong mo o kinumpronta mo, kayang-kaya kanyang paikutin. Minsan matigas na yung ano mo eh, kumbaga, ayun, alam mo yung minsan nagiging matigas ka pero lumalambot uli dahil naaano ka nito, namamanipula ka.
At alam niya yung weakness mo. Kaya paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi niya alam na sasaktan ka na. Pero ikaw, nananahimik ka lang. Pero yung focus mo, why not buksan mo yung puso mo sa iba? Maaaring siguro nga ito na yung time. Kasi nagkukos sa'yo ng ano to eh. Hindi ka na, parang wala na, hindi ka na kontento. Parang minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Na itutuloy ko pa ba to? O kailangan ko ng humanap ng iba which is andirito eh. Nasa paligid mo lang. May mga choices, options ka pero hindi mo nakikita. Okay, ang iyong focus, Four of Cups. The Justice, Ace of Swords, the Death card. Okay. Death card, si Sagittarius. Kailangan mo na raw i-end para magkaroon ka ng panibagong sitwasyon. Yung hindi ito. Magkaroon daw ng rebirth ng panibagong ikaw, Sagittarius. Kailangan na raw i-end at magkakaroon ng end. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, hindi ka na mananahimik. Kailangan mo nang magsalita. Kailangan mo na ng clarity. Kung hanggang kailan ba itong kasinungalingan, manipulation, deception na nangyayari rito sa sitwasyon na to. At ikaw na mismo ang, okay, magde-decide ka na. Parang alam mo yung isang tinik na nakabara sa dibdib mo. Gusto mo nang tanggalin. Kung pwede lang sumigaw, isisigaw mo na. Kasi eto na yung time na magsasalita ka na. Pero mangyayari yun dahil nga hindi mo nakakayanin. And then in the future, para kang sasabog. Yung time na magsasalita ka na. Kaya ka lang magdedesisyon dahil parang sasabog ka na. O see, nalaglag, Wheel of Fortune. New cycle na raw, Leo, ay Sagittarius. Hinihila ka na. Tigilan mo na raw to. Diba? Wheel of Fortune, Three of Pentacles, and of Eight Pentacles. Okay, in the future na nakikita ko rito is moving to a new direction, pero wala ako nakikitang love. Nakikita ko na partnership, yes, regarding trabaho. Doon mo i-focus, which is Eight of Pentacles. Para sa'yo yun muna. Parang naging trauma na sa'yo to eh. So, may panibagong magbubukas na opportunity sa'yo, which is trabaho, career. Doon mo i-focus yung sarili mo. Para isa yung sa way ng healing mo. Di ba may mga ganong sitwasyon? Hindi ka makamove on. Tingin mo hindi ka makakilos. Then, nung nagising ka, nag-move on ka, yes, magiging busy ka nga. Kasi ito yung pagod ka na eh. Pero pagod na meron kang direksyon na sa tingin mo is tama ang pupuntahan mo. At yun is itong panibagong opportunity which is may kinalaman to sa trabaho or career. And nakikita ko naman na magsusumikap ka dyan. Gagawin mo lahat para dun mo i-focus ang iyong time, ang sarili mo. Na sa tingin mo, ito muna yung pag-uukulang ko ng pansin. Pahinga ka muna rito sa nag-cause ng pain sa puso mo. And then, ang iyong outcome, the Star. Six of Cups, Ten of Wands, and the Six of Pentacles. Wow. Wow. Six of Cups is pwede itong soulmate. Soulmate na kakilala mo na. Dati pa. Pero hindi ito. Ibang tao. At itong taong to is maaaring kakilala mo nung kabataan mo pa. Which is, hindi ko alam kung makikita mo to sa trabaho. Pero tingin ko hindi eh. Pero may darating sa'yo na tao na magmula from your past at dahil doon
itong bigat na nararamdaman mo sa ngayon, Sagittarius, biglang mawawala. Alam mo parang instant na nang dahil dito sa taong to na ang alam ko matagal mo itong kakilala at kapalagayang loob mo na. Hindi ko sinasabing mahal o nagkaroon kayo na relation nito, pero ito yung taong parang kaibigan mo. Naging magkaibigan kayo. May pinagsamahan kayo which is na-enjoy yung pareho yung company nyo. And then, nung nagkita kayo, dahil nga ano ka rito, nagwi-wish ka na parang kung ano man yung ibibigay mo sa akin, sinusurrender mo. And then, binigay nga. Which is soulmate. From your past. And then, lahat ng burden na dinanas mo sa sitwasyon na to, which is sinaiwanan mo na, mawawala. At pag nawala yan, magkakaroon ka na ng balance. Hindi lang sa material things, kundi sa emosyon. At isa sa inspirasyon mo is, yes, trabaho, pero magiging part ng inspirasyon sa buhay mo itong tao na paparating sa'yo. Which is your soulmate. Ang soulmate naman is hindi laging tungkol sa love. Pwede rin, pero which is love sa kaibigan. Diba? Love sa barkada. Kung sino malalapit na tao sa'yo. Soulmate yan. So, isa siya sa magiging, hindi mo ine-expect na magiging way ni universe para magkaroon ka ng healing. Which is maganda, di ba? Magkakaroon ka ng balance. Na hindi mo inaasahan. Okay. Ang iyong last message, Sagittarius. I keep stepping toward you only to pull away again. Diba? I keep stepping toward you. Dati kasi pinagpipilitan mo pa tong relasyon na to eh. Pero nung na-realize mo na kawawa ka lang dahil sa pangmamanipula ng taong to, in the end, ikaw na rin yung lumayo. Dahil hindi lang isang beses or recently nangyayari itong ganitong senaryo sa sitwasyon na ito na iniiwanan mo na. Maaring ilang paulit-ulit na cycle na to. But this time, Wheel of Fortune, ito na yung time na sasabihin mo na, okay, that's it. Tapos na yung chapter na yan, naging part ng buhay ko. At ngayon, pupunta na ako sa isang sitwasyon na makakatulong sa emosyon ko. And yun nga, yun ang gagawin mo. Which is unexpected. Dahil ito yung wini-wish mo kay universe eh. And then, nagkaroon ka ng reward. Which is hindi mo nga inaakala na ang taong ito is magiging party pala ng iyong healing. Okay, Sagittarius, itong iyong love reading for this week. I hope nagustuhan mo. See you again sa mga susunod pa nating reading. Bye!